Sa nagpapatuloy na kamandag military exercises, sinanay ang kakayahang rumesponde at gumamit ng heavy weapon ng mga sundalo. Nakatutok si Oscar Oida. Walang inaksiyang sandali ang mga kawal habang nirerespondihan ng ilang sugatan sa dagat. Isinakay sila sa rescue aircraft at dinala sa ground. Sinuri ng medical team bago isinikay ng ambulansya para maisugod sa paggamutan. Ang eksenang yan, pagsasanay lang sa kunyari aksidente sa West Philippine Sea. Diyan umikot ang Humanitarian Assistance Disaster Response Exercise sa Burgos, Ilocos Norte kahapon. Bahagi ng isinasagawang kamandag military exercises ngayon sa bansa. Kalahok rito ang Philippine Marine Corps, US Marine Corps, Japan Ground Self-Defense, Republic of Korea Marine Corps, United Kingdom Marine Commandos at Australian Marine Defense Force. Na-execute naman po ng maayos, napakita naman po yung mga capability na talagang kailangan na mayroon ang isang locality. Hindi lang po yung higher authorities or higher agencies ang kailangan tumulong. Kasi po in any disaster na maaaring mangyari, ang mauuna po ay yung mga naandito mismo. Naniniwala naman ang US Marine Corps na napakahalaga na mahubog ng gusto ang pagtutulungan ng bawat ahensya. Noong nakarang Huwebes naman, magkasanggang hinasa ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps ang kanilang kasanayan sa paggamit ng mga heavy weapon sa Puerto Princesa, Palawan. Ang mga kawal ng 3rd Marine Brigade nagsagawa ng live firing ng rocket-propelled grenade o RPG habang nakasakay sa patrol craft coastal. Kasabay nito, nagsagawa rin ng US Marines ng pagbabatok ng kanilang shoulder-launched multipurpose assault weapon. Ang fire rocket exercise na ito ay para malaman ang kakayanan ng Philippine at US Marines sa paggamit ng malalakas na kagamitan. Bahagi pa rin ito ng kamandag exercises na tatagal hanggang October 25. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.